Gumawa po tayo dati ng video regarding sa kung magkano ang pabakod, guys. So, marami pong nag-comment at marami po ang nagtatanong kung magkano po ang pwedeng abutin sa kanilang lot area. May mga nagsabi ng 60 square meter, 100 square meter, but in reality po, hindi ko po talaga siya masasagot ng sakto. Kaya naman po ay gagawa tayo ng design para magkaroon kayo ng basis at magkaroon din kayo ng idea kung magkano ang ganitong klaseng finish ng bakod. So ngayon guys, ibibigay ko rin sa inyo ang design natin na bakod. Ibibigay ko sa inyo yung PDF file, ibibigay ko din sa inyo yung CAD file para kung kunwari gusto nyong ipa-edit sa isang engineer or sa isang architect ay pwede nyo po siyang gamitin or pwede nyo pong ibigay sa kanila yung file, sila na pong bahala, ibigay nyo po sa kanila yung size or dimension ng lote ninyo. Guys? So ngayon guys, ito ang design natin na bakod. Ang itsura po niya ay rectangular lang, hindi irregular shape. So kung nakikita nyo guys, nasa white paint lang siya, meron siyang dalawang gate, yung malaki tapos yung maliit. Ngayon kung mapansin nyo dito guys, ito yung foundation niya. Meron tayong foundation sa lahat ng poste at yung size ng poste natin ay 20 by 20 cm. Tapos yung top beam naman natin ay 20 by 25 cm. Tapos yung gagamitin natin para sa masonry wall ay 4 inches na hollow blocks. Maglalagay din tayo dyan guys ng palitada. Maglalagay din tayo ng white paint. Pero di-discuss ko muna sa inyo guys ano ang nilalaman ng file na ibibigay ko sa inyo. At at the same time, ipapakita ko sa inyo kung magkano ang bahay na ang bakod na ito. Ang size ng bakod na ito guys ay 9 by 12 meters. Rectangular siya at ang area niya ay 108 square meters. At yung kabuuang length naman ng bakod na to ay 42 meters. At tandaan nyo po yan, yung mga dimensions na yan, nag-provide ako ng isang perspective view. Dito sa first page natin, makikita nyo ang table of contents. Kasi required po yan doon sa NSCP. Kung gusto nyong gamitin tong drawings ko para sa provision ng building permit, pwede nyo po itong gamitin. Kasi kinumpleto ko na po at ginawa kong standard itong title block niya para tanggapin po siya ng Office of the Building Officials natin. Pwede rin nyo pong gamitin itong drawing ko kung parehas yung dimension ng lote natin dito sa drawing natin na 9 by 12 meters. At gusto ko lang din sabihin sa inyo guys na kailangan nyo ng professional para pumirma dito sa part na ito. Kailangan ng PRC registration, yung PTR number ng professional, yung issuance, yung validity, yung date, tapos yung tax niya, yung TIN niya. Tapos, dito naman sa next page natin, makikita nyo na dito guys yung layout ng ating bakod. Meron tayo ditong masonry wall fence at yung foundation plan niya. Kung nakikita nyo po itong C1, column 1 po yan. Isa lang naman po ang type ng column natin pero nilagay ko na lang na C1. Ang size po niya na sinabi ko kanina 20 by 20. Tapos itong pader natin na to, ito po yung masonry wall. Meron po yung wall footing na 350 by 200. Nasa mm po kasi yung unit nito. So in cm 35 by 20 siya. So ayan, lahat po ng pader natin, lahat ng hollow blocks natin ay may wall footing na 350 by 200 mm. Tapos dito naman guys, ang nilagay ko dito sa gate ng sasakyan ay prefabricated car park steel gate. Kayo na po ang bahala na mag-purchase niyan pero nag-assume po tayo ng value niyan para makapag-provide tayo ng BOQ sa inyo. Dito naman guys, yung prefabricated na steel gate para doon sa mga papasok na tao. Ang width po niya ay 1 meter or 1,000 mm. Dito naman po, ito yung foundation layout niya. Kung titignan nyo ay may CF1 na nakalagay. At kung napapansin nyo guys, yung layout ng foundation natin ay naka-align siya doon sa pader. So bakit? Bakit kailangan nating i-align yung column footing doon sa pader natin?
Diniscuss po natin yan nung nakaraan at sinabi ko sa inyo, ang mga ilalagay nyo sa loob ng lote nyo, kailangan po ay hindi siya lalampas doon sa property line or sa boundary line dahil magrereklamo po ang kapitbahay natin. Ano? So lahat po ng foundation natin ay naka-align siya doon sa pader. Parang ganito po ang nangyari dyan. Ayan. So ito yung pader natin. Ito yung column, ito yung beam, yan yung column footing. So kung makikita nyo guys ay naka-align siya doon sa wall footing natin. Hindi ko siya nilampas sa boundary line para hindi tayo awayin ng ating mga kapitbahay. Ayan guys. Pero dito sa harap kasi, pwedeng i-align na natin doon sa center ng column kasi nga itong banda na to ay sa kalsada na yan. Pwede na tayong maghukay dyan kahit hindi na natin i-align doon sa mukha ng pader natin kasi harap na po ng bahay yan at sa kalsada na. Okay? So ngayon guys, ang next page natin dito sa ibibigay ko sa inyong plano ay yung top beam layout. Ito yung beam na nakikita ninyo doon sa ibabaw ng pader natin. Ito yung nakikita nyo na yan. Ito yung beam layout doon sa top ng wall natin. Ayan. So ang size ng ating beam, pinangalanan ko na lang siya na B1 para may tag tayo doon sa beam. So ang size po natin sa beam ay 250 by 200. So okay na po yan para sa bakod. Hindi naman po yan magbubuhat ng gravity load. Wag na tayong masyado sa technical term. Ipapaliwanag ko sa inyo na parang regular na tao lang din, ano, para magkaintindihan tayo. Ito naman guys, yung front elevation and rear elevation plan. So, ito yung harap niya. Kung hinaharap natin yung bakod guys, ito yung makikita ninyo, ano? Ang height po ng bakod natin mula sa natural ground level or yung lupa mismo ay 2.4 meters. At ang lapad naman guys ng ating gate para sa sasakyan ay 3 meters. Itong gate na design na to guys, kayo na po ang mag-purchase niyan. Kung may mga gumagawa ng ganyan, kayo na pong bahalang mag-instruct. At maganda rin na you invite them on site para ma-measure nila yung eksaktong dimension po ng ating mga poste. At para na rin tumama doon sa site ang gagawin nila. Ito naman guys yung pangalawang bakod natin. Mula sa lupa or sa natural ground level na to, NGL, mula sa linyang ito 150 siya ang taas niya guys. So ang gate natin ay may height na 1,850 at kayo na pong bahala kung gusto nyo pong ipamodify yung design niya at ayaw nyo po ng ganyang kataas na bakod, kayo na pong bahala magpagawa guys. Basta maglalagay tayo dyan ng presyo para mabigyan ko kayo ng final cost ng bakod na to. Ngayon guys, ito naman ang makikita ninyo pag tumingin kayo sa likod. Ito yung rear elevation. So ito naman ang makikita natin guys doon sa kaliwa at dito naman yung sa kanan. Dito naman sa last page guys, makikita na natin dito yung structural details ng ating pader. At kung titignan nyo guys ay sa ating pundasyon ay naglagay ako ng gravel bedding. So maglagay po tayo ng gravel bedding na 100 mm doon sa ilalim ng ating mga pundasyon. Parehas po doon sa wall footing natin. Ang size ng ating footing guys ay 800 by 800. Nilagay ko na rin dito yung size ng bakal na gagamitin, yung dimensions niya. At ang ating bakal para sa foundation ay 4 na 12 mm sa lahat ng direksyon, both ways. Ngayon guys, yung ano naman natin, yung poste natin, gagamit tayo ng 10 mm para sa stirrups na may spacing na 200. Tapos yung main vertical bars niya ay 4 din na 10 mm. Wala naman tong bubuhatin na gravity load. Kaya hindi na natin kailangang lakihan pa yung bakal na parang gagawin nating 16 mm. Parang ganun Ngayon guys, ito naman ang detail ng beam doon sa taas. Itong beam na to. Ang top bars niya ay 10 mm na dalawa. Tapos, yung stirrups niya ay 10 mm na may 200 mm spacing din. Itong structural details na to guys, itong S06 or yung last page natin sa PDF file, pwedeng gamitin yan kung magpapatayo kayo ng bakod guys.
Ito kasi typical siya. So ibig sabihin kahit gaano kahaba yung bakod natin or kung gaano kalaki yung area ng lote natin, pwede nating i-follow ang ganitong design, ang ganitong details, guys. So magkakatalo lang dito sa layouts natin dito kasi nga hindi magkaparehas itong drawing ko doon sa lote nyo ngayon. Kaya nilagay ko na rin yung CAD file niya para ipa-edit nyo sa engineer or sa architect. At pag-usapan naman natin yung BOQ niya. Itong BOQ na to guys, nag-add na ako dyan ng labor cost at equipment cost. Equipment cost yung bar bender at yung isang one bagger mixer. Ang kabuuang presyo ng ating bakod ay 241 and 739 pesos 0.72 centavos. Ngayon, kung kukunin natin ang presyo ng bakod na to per linear meter, ibig sabihin yung presyo niya every 1 meter ay 241,739.72 divide 42 meters ay 5,755.70 centavos ang isang metro ng bakod na to. Ngayon, pwede nating gamitin yan ngayon para doon sa size ng lote ninyo. Kunwari, yung lote ninyo ay may haba na 40 meters. Kunwari lang guys imumultiply na natin ngayon itong nakuha natin na per metro doon sa kabuuang haba ng inyong bakod. So 5,755.70 times 40, 230,228 pesos po ang isang 40 meter na bakod. Ngayon, kunwari, sabihin naman natin na 30 meters. I-multiply lang po natin yan ng 30 meters at ang makukuha natin ay 172,671.23 centavos. So guys, itong ginagawa natin na estimate na ito ay rough lang siya. Ibig sabihin ay hindi siya eksakto. Kaya assumption lang ito, but it will give you an idea kung magkano ang presyo ng bakod na ipapatayo ninyo. Ayun guys, maraming salamat. Yung file na ito ay maglalagay ako ng download link sa description ng video na ito. At kung umabot kayo sa video na to, maraming salamat guys. Pa-subscribe na lang sa channel natin.